Tagal ko ulit hindi nag-video, nag-vlog. Gusto ko sana talaga yung nagbablog ako. Nakakamiss din. Pero di mo natin maiwasan yung minsan sobrang talaga, pagod na, di natin gagawin, luluto ng ulam. Ngayon, mag-isa lang ako dito sa bahay kaya ito pwede ako magsalita. Hindi ako mahihiya ngayon. Ikot ko muna kayo dito sa bahay. Walang tao ngayon, ako lang mag-isa. Yan na, tingnan nyo. Ako lang mag-isa. Yan. Ay, hindi ko alam kung ako nga lang mag-isa dito. Parang may takat na dito. Tagal kong hindi nakapag-video man lang. Yan, baka namimiss nyo na yung bahay namin dito sa Japan. Yan. Kusina namin. Lamesa. Ang rep. Tagal ko na. Namiss ko rin yung gante, yung nagbibideo. Tagal ko na hindi nagagawa ulit. Akyat na tayo sa taas. Kasi baka may dumating. Nakakahiya. Alam niyo namang mahihain ako. Tagal ko na din nakakapag-upload sa YouTube ng buhay-buhay natin. Kapag malamig talaga dito na season, parang patay din yung araw. Kaya ang hirap. Parang wala ka rin ganang kumilos. Ito ngayon, medyo umiinit-init na ng konti. Siguro pwede na tayo ulit mag-video. Sabi nga nila tiyagaan lang daw ang mag-video, pero ako kasi kapag tinamaan ako ng katamaran, lalo na pagpagod na sa trabaho, hindi ko na talaga kaya. Kape nga pala tayo. Sa last upload ko pala ng video ko, yung naggala ako nun, ng taglamig, pero hindi ko na ulit nasundan kasi nga gawa nga nung hindi na ako nakakapag-upload. Yun, sunod na video dito sa video na to, bali, ang gagawin ko ngayon, tutuloy ko yung kwento sa inyo kung ano na nangyari dun sa mga sunod-sunod kong na pag-apply. Hanggang sa napunta ulit ako dito sa Japan. Pasensya na ulit kaya, balik-balik lang yung video na to, pero okay lang. Sobrang tagal man di makapag-upload. Sa isang buwan wala. Minsan isa. Pero tuloy pa rin. Ikwento ko pa rin sa inyo. Okay, so ngayon bali magkikwento ulit ako sa inyo ngayon tungkol naman sa kung paano na ako dito napunta sa Japan. Kahit pinapakita ko na sa inyo yung mga video na nandito na ako sa Japan. Sa bahay namin dito, pinapakita ko sa inyo minsan yung mga kalagayan namin, mga kasama ko. Yun naman ang ikikwento ko sa inyo ngayon. Yung paano naman ako nakapag-apply dito, papuntang Japan. Actually, nung time na yun kasi, by accident lang din yun. Kasi parang syempre, nung time na yun, parang hindi ko naman siya planado na gusto ko na pumunta ng Japan or mag-abroad na ako. Kaso nung time na yun, parang blessing ba? Parang para sa akin or parang tawag na or call na sa akin na mag-abroad na ako kasi parang binibigay na sa akin nung time na yon. Kaya naman napakaswerte ko nung araw na yon, nagtuloy-tuloy na yung application ko papunta dito sa Japan. Kahit walang walang kasabit-sabit yung ginawa sa akin. Ay meron namang nangyari pero yung sa medical naman nangyari yon. Parang sa mabit-sabit lang ng konti pero nag-i-smooth pa rin hanggang sa pag-alis. Kaya ito yung ikwento ko sa inyo ngayon. Ganito naman yung nangyari nung nag-apply ako papuntang Japan or papuntang ibang bansa. Bali nangyari nung time na yun. Tanda ko nun, Sabado ata yun. Sa Pilipinas, Sabado. Tandaan ko na nagpapahinga ako nun dahil day off ko. Tapos, ang ginawa ko nun, humiga ako. Tapos, sawa ko yung cellphone ko. Nag-scroll ako sa newsfeed ko. Tapos, naka-like ako nun sa page nung POAA pa yun noon. POAA pa ngayon, iba na ang tawag niyan ngayon Diba? Ngayon, nung nag-scroll ako doon, nakita ko yung hiring sa isang agency na pinost ng POAE. Di ko na alam kung ano yung tawag nun ngayon. Nakalimutan ko na. Alam ko binago na yun ngayon. Tapos, nung nag-scroll ako, nakita ko yung address ng isang agency papuntang Japan. Tapos nung binasa ko, sabi ko,
malapit yun dito sa inuupahan kong bahay kasi nagbo-boarding house lang ako nung time na yun dyan sa Pilipinas. Tapos, alam mo nung oras na yun ay 11:30 ata nun or 11:20. Tapos, di ako nagdalawang isip na puntahan kagad yun kasi plano ko naman mag-abroad pero wala akong bala kung kailan yun. Ang nagkataon lang kasi, yung resume ko updated na tapos ano rin, bagong renew yung passport ko. Kaya ang ginawa ko nung time na yun, dahil gusto ko sana magpahinga nun, tumayo ako, naligo ako, tapos pinuntahan ko kagad yung agency na yun dahil malapit lang dun sa inuupahan ko. Pero medyo may ano siya, sabihin natin mga 20 minutes pwede na ko na siyang mapuntahan dahil may motor naman ako nung time na yun kaya pinuntahan ko siya kagad. Bali nakarating ako dun sa agency na yun. Mga 11:50 na ata, magla-lunch time na. Sobrang swerte ko nung araw na yun. Alam nyo, binaba ako ng HR kahit kakain na sana siya. Kaya sabi ko talagang para siguro sa akin to kasi nangyari sa akin eh. Hanggang nun, nung pinakyat niya na ako dahil nagtanong siya sa akin kung may resume daw akong dala or may passport. Sabi ko meron po. Nung chinek niya, pinakyat niya ako sa taas, tapos pinag-antay niya lang ako saglit. Tapos nung binalikan niya ako, pagkatapos niya siguro mag-lunch na, nagtuloy-tuloy na. Pinag-exam niya ako, yung parang entrance exam doon sa agency na yon, tapos mga interview, nagtuloy-tuloy na yun hanggang nung hapon. Tapos hanggang sa natapos nung araw na yun, binigyan ako ng requirements. Tapos balik daw ako pagkatapos nung araw na yon. Tapos sunod-sunod na yun, hanggang sa pagbalik ko, may mga sunod-sunod na rin na pinagawa. Kaya sabi ko nung araw na yun, siguro para sa akin yun. Dahil nung nag-apply ako, tuloy-tuloy siya talaga. Tapos sumunod na araw, after ko nung araw na yun na ma-hire ako ng HR, pinabalik ako nun dahil para sa parang first screening, parang first selection na yun or nauna muna siguro yun, parang may pinamedical muna sa amin yung parang unang medical na kapag naipasa yung parang pinakaunang medical, susunod na yung parang first screening din ng mga parang yung official na ng HR na ng Japan. Online lang yun nung time na yun. Online lang yung pagpili nun. Parang interview lang ba? Initial interview yun. Initial interview yung ginawa nun. Tapos nung ginawa yung initial interview na yun, dahil nakapasa kami dun sa unang medical, nung naipasa namin yun, sumunod na yung initial interview. Doon sa initial interview, by panel, tapos online siya. Tapos Tagalog lang din yung sasabihin namin nung time na yun, Tagalog lang. Tapos interviewing kami nung hapon online, may video lang siya, naka-video. Tapos yung interpreter na Pilipino or Pilipina, siya yung ta-translate ng sasabihin namin sa sinasagot. Tapos siya rin yung ta-translate ng sinasabi nung hapon. Then after nung initial interview, babalik kayo doon sa pinaka parang room nyo. Babalik kayo doon para mag-antay kayo doon sa result. Kasi doon yung malalaman kung parang pasok ulit kayo doon sa parang second interview or dire-diretso na. Kasi yung first interview or initial interview ng parang mga hapon, ibig sabihin, selection yun na malalaman mo na napili ka na talaga. Doon sa initial interview, meron siyang yung mga tinatanong-tanong niya lang na tungkol sa sarili mo, tungkol sa kung minsan yung blood type mo, ano yung dati mong trabaho, tapos yung parang may mga nararanasan ka ba na mga sakit sa katawan noon. Yan yung parang interview sa una namin. Yun yung natatandaan ko nung time na yan. Tapos, yung pinaka last part ng initial interview, parang may pinagawa sa amin yun na parang uurasan ka lang. Tapos may instruction din. Yung parang, di ko alam tawag doon, yung papel na, parang yung papel tutupi-tupiin mo. Tapos, maghuhugis siya ng isang ibon, maghuhugis siya ng isang parang basta isang hayop yung mangyayari sa kanya doon sa Para sa akin nung initial interview na yun, hindi ko siya nabuo. Nabutan ako ng oras kaya inisip ko nung time na yun, hindi na ako mapipili. Parang pinanghinaan na ako ng loob nung bumalik na ako dun sa pinaka-room namin kung saan kami mag-aantay para malaman yung result ng initial interview namin. Ang tip ko lang dun pag
nag-initial interview, kapag tinanong kayo ng isang Hapon, kung ano lang yung tinatanong, yun lang yung isasagot nyo. Tapos, yung gesture nyo rin, pag alimbawa, tinatanong kayo sa upuan nyo, yung upuan nyo dapat, ano yun monoblock chair yun, natatandaan ko. Dapat nakaganto lang kami noon, nung time na noon. Nakaganyan lang kayo nun. Tapos, kung ano yung tinatanong, yun lang din yung sasabihin nyo. Para, hindi na humababa kasi ayaw nung Hapon na maraming sinasabi, ano yung tinanong niya, yun lang yung gusto niya sagutin. Tapos balik na tayo doon, nung time ko, nung natapos na akong ma-interview, kasi apat-apat yung natatandaan ko, tapos di ko na matandaan yung number ko, kung number 16 ba ako nun or number 17, mga ganyan. Tapos natapos na lahat, na initial interview na, nakabalik na lahat dun sa room. Nung nakabalik na, tinatawag kasi by number. Kung ano yung number mo, ibig sabihin, yung parang, yun ka na yung napili. Kaya kapag naisigaw yung number mo, ibig sabihin, napili ka. Kaya ako kasi, gaya nung sabi ko kanina, may pinapagawa na parang papel na maghuhugi sa hayop sana. Inabot ako ng oras na yun, hindi ko siya parang natapos kasi medyo mahina talaga ako sa una. Pagkatagalan, medyo nakakapako na. Kaya nung time na nung nagtawag na ng selection, natawag yung number ko. Kahit pinanghihinaan ako noon kasi nagugutom na nga rin ako noon dahil umabot kami ng alas 7 or alas 8 na rin ata nung gabi dun sa waiting room para malaman yung result ng initial interview. Kaya nung araw na yon, nung natawag yung number ko, laking tuwa ako, laking saya ko na napili ako kasi parang para sa akin nga, smooth kasi simula nung nag-apply ako, pagpunta ko sa agency, mga 5 minutes na lang, 10 minutes na lang, ganun, papunta, tinanggap pa rin ako ng HR. Basta yun, tinanggap ako, nakalimutan ko lang yung word na yun. Tapos, nagtuloy-tuloy doon sa initial interview ng mismong agency sa Pilipinas, sa konting exam, naipasa. Dalawa kasi yung gagawin sa inyo nun. May physical exam, may physical interview, tsaka yung online interview. Yun yung lahat nun. Kaya tandang-tanda ko nung time na nung araw na umuwi ako kahit gabing-gabi na gutom na. Masaya pa rin. Pero syempre, parang may halong lungkot din kasi yung mga kasama mo dun na parang naging close mo na rin sa pabalik-balik sa agency na mga hindi natanggap, parang nalulungkot ka rin. Pero yung mga hindi natanggap na yun, binibigyan naman ng pagkakataon ng agency yun na para ma-line up ulit. Kaya kung ikaw isa ka dun sa gustong mag-apply tapos hindi ka natanggap sa unang line up mo, pa-line up ka lang ulit, darating at darating din yung time mo na ma-select ka rin. Bali, pagkatapos nung gabi naman na yon na na-select na ako, syempre masaya tayo dahil na-select nga tayo. Syempre parang nasa natin, ay tanggap na talaga tayo, natanggap na tayo. Ang kinakabaho lang noon kasi strict yun sa medical nung time na yun kasi nung time pala namin, pandemic yun. Kami yung batch na ipadadala sa Japan na batch na pandemic siya. Pandemic yung time na yun kasi naalala ko nun, umuwi muna ako nun ng probinsya, nagbakasyon muna ako. Buti nakabalik ako kaagad ng Maynila bago mag-lockdown nung pandemic na yun. Kaya sobrang ko talaga nun. Sobrang swerte or lucky talaga ako nung mga time na yun. Or talagang pinag-a-abroad na talaga ako. Kasi ayoko talaga nun mag-abroad. Ayokong dumating or isipin na mag-abroad talaga ako dahil sa alam ko sobrang hirap sa abroad. Pero nung time kasi nun parang smooth yung process niya Smooth. Kaya parang feeling ko na talagang maganda. Maganda yung flow. Makakapag ibang bansa talaga ako. Pagkatapos nung araw na ngayon na select ako, ang sumunod nun mga medical. May mga medical yun. Yung medical nun sobrang dami. Tapos papabalik-balikin ka pa nun sa parang hospital or agency na medical center para lang maipasa mo yung mga field mo na mga medical. Alos yun, physical exam sa lahat ng katawan mo. Sa mata, sa tenga, gaya niyan, sa katawan, buong katawan. Doon, medyo parang nagpipail din ako noon, balik-balik. Wala naman talaga kaming gagastusin noon kasi yung aral din na ibibigay kasi sa amin noon kasi
pandemic nga, kami rin yung first time na mag-aaral ng online. Ngayon, dun sa medical naman, kami ang maglalabas ng ng pang-medical namin. Yun nga lang, minsan nagkakadoble-doble ngayong gastos kapag nag-fail ka nga dun sa parang isang medical, halimbawa, malabo yung paningin mo, tapos di ka yung dugo mo, medyo makolesterol, ganyan. Yun yung parang magbabalik ka lang sa medical para examine mo ulit hanggang sa maging clear yung pending mo. Yun, yung pending mo dun sa medical. After naman nun, pagka na-clear naman yung medical mo, parang makakaginhawa ka na rin ng konti kasi syempre, yung pabalik-balik mo pa lang, pamasahe na rin yun. Ang hirap. Kaya kapag mag-abroad kayo, nasa abroad na kayo, ang gawin nyo lang talaga, pagbutihan nyo kasi lagi nyo isipin yung ginawa nyo nung una, yung kung ano yung mga pinagdaanan nyo nung una, nahirapan kayo, pabalik-balik kayo sa medical, masahe kayo, kaya wag nyo nang sayangin kapag nakapag-abroad na kayo. So, dahil doon, sumunod ng mga medical, na-cleared na, naging okay na. Ang sunod kasi nun is mag-aaral na kayo ng 3 to 6 months ng Japanese or Nihongo language na. Pag-aaralin kayo na ng agency, sagot nila yon, wala kayong babayaran doon. Bali, mag-aaral lang kayo talaga. At saka yung batch namin, gaya ng sabi ko, kami ang first time na nag-aral ng online Japanese language sa agency na yun, gawa ng pandemic nga siya. Hindi kagaya ng mga batch na nauna na sila face to face, talagang gumagastos din sila kasi doon sa face-to-face, stay in yun doon sa parang Japanese school. Kailangan nyo doon mag-stay in para makapag-focus kayo sa pag-aaral. Nung time namin, dahil pandemic nga, online kami, kaya masasabi ko na naman na ang swerte na naman talaga namin nung batch na yun. Dahil hindi kami gumastos ng pamasahe, papasok sa school, pabalik-balik. Hindi kami gumastos ng pagkain doon, na doon lang kami makatira kung sakali, tapos magbabayad nung parang boarding house namin doon kung stay in kami kasi babayaran yun sa loob ng 3 to 6 months na pag-aaral. Kaya masasabi kong sobrang swerte na naman talaga namin nung time na yun. Kaming batch yung maswerte masasabi ko kami yung sobrang swerte talaga. Kaya nandito ngayon na kami sa bansang Japan, hindi namin sinasayang pagkakataon na to dahil yun sa mga pinagdaanan namin. 3 to 6 months kayo mag-aaral, kaya kung isa kayo ngayon sa nag-aaral ng Japanese language, pagbutihan nyo dyan pa lang para pagdating dito hindi na kayo mahirapan. Lalo na ngayon, lalong humihigpit ang mga rules ng Japan pagdating sa pag-aaral ng Japanese language, pag-stay dito sa Japan, kaya pagbutihan nyo. Dahil sunod-sunod na yan, magiging parang way nyo na yan para kahit pa paano guminhawa yung buhay natin. Yun ang pagkasunod-sunod ng proseso nung pagpunta ko dito sa Japan. Pagkatapos ko ma-select sa initial interview, nag-medical kami, naipasa namin. Pagkatapos ng medical namin, nag-aral kami ng 3 to 6 months Japanese language online. Kami yung batch na yon, na first batch na online na nag-aral ng Japanese language. Yun na nga. After namin naman mag-aral ng 3 to 6 months sana ng Japanese language, dahil pandemic nga nung time na yun, doon naman kami medyo nahirapan nung time na yun. Bali, ang nangyari kasi nung time na yun naman, dahil nga siya, pandemic nga siya, yun lang yung parang medyo sumabit kami, yung pag-alis namin. Dahil, syempre, pandemic siya, naka-lockdown siya, parang ang nangyari kasi nun, na-delay yung alis namin, na dapat 3 to 6 months lang yung aral namin, tapos hanggang sa 1 taon nung dapat ay makaalis na kami. Ngayon, dahil nga humihigpit yung policy noon, dahil nga pandemic, yun, na-delay, nausog yung namin, alis namin, hanggang sa umabot muna kami siguro ng 1 taon kalahati din nata yun bago kami nakaalis. Pero worth it din naman dahil kasi habang nadidelay yung nadidelay yung alis namin, nag-aaral lang muna kami maigi. Yung mga mga lesson na dapat aaralin pa namin sana pagdating ng Japan, inaaral pa namin sa Pilipinas para habang nag-aantay kami ng alis, fresh pa rin sa utang namin yung mga aaralin namin. Yun lang yung medyo sa amin.
nagtagal. Yun lang yung medyo nagtagal sa amin gawa ng nag-pandemic, tas umihigpit yung mga rules, na-delay yung alis namin. Siyempre, naubusan na rin kami ng parang budget namin, kakaantay namin kasi kahit online kami, medyo nakalis kami sa gastos, pa rin, may pa rin kami na ilalabas na pera. Siyempre, yung pagkain din namin pang araw-araw, lalo na ako nung time ko, ang nangyari sa akin nun, buti mabait yung dati kong trabaho nun, di ako nag-resign muna nun, pumayag sila, kinausap ko, sabi ko, kung pwede bang kahit Sabado o Linggo lang ako papasok para may kitain pa rin ako. Buti ang bait nung nung supervisor ko nun, pumayag siya. Kasi yung aral kasi ng Japanese language namin is Monday to Friday, tapos umaga hanggang hapon ng alas 5 yun matatapos. Kaya sobrang bait. Kaya nangyari nung time na yun, kahit Sabado, Linggo lang ako pumapasok dahil nangungupahan lang din ako, boarding house. May kunting pangkain ako, tapos may pangbayad din ako doon sa inupahan ko. 2,000 yung binabayad ko ron. Saka sobrang swerte ko dahil yung mga kasama ko din doon ng mga nangungupahan, ang babait, dahil alam nila nag-aaral ako, di ako pumapasok. Binibigyan nila ako ng ulam, ganyan. Ulam ko, ito yung break time namin nung nag-aaral ng Japanese language. Binibigyan nila ako ng ulam. Tapos, yung boarding house ko rin dati na 2,500 dapat yung upa ko noon, naging 2,000 na lang kasi gawa nga naging pandemic din. Parang tulong nila sa akin. Kaya, ang dami ring taong tumulong sa akin para lang matupad din ito, yung pampunta ko sa ibang bansa. Kaya, sabi ko na lang talaga na sobrang swerte ko nung mga time na yun. Hanggang ngayon pa rin naman, maswerte pa rin dahil syempre, lalong-lalo na nandito tayo sa Japan. Kahit mahirap pa rin yung kalagayan dito, yung trabaho, mahirap naman talaga, malayo sa mga pamilya mo. Kaya, kapag kayo nang nag-abroad, lagi niyong tatandaan yung hirap, yung umpisa ng pag-alis nyo, yung proseso, kaya hanggang sa makarating kayo dito sa ibang bansa, lagi niyong iisipin yung, kaya pagka nagtatrabaho na kayo, pagbutihan nyo maigi yung mga trabaho nyo lang. Yun lang yung maikikwento ko ngayon dito sa video na to, dahil gusto ko lang ma-share sa inyo na yung journey ko, kung paano ako nakapag-ibang bansa, yung mga proseso ko dyan sa Pilipinas bago ako nakarating dito. Kaya kung isa ka man dito sa nanonood ng video na to, sana mag-isip ka ng mabuti kung kaya mo ba talaga mag-abroad or hindi pa, or dahil lang gustong-gusto mo lang dahil sa hirap ng buhay. Pero kung ako ang tatanungin mo, mas masarap sana sa atin dyan sa Pilipinas, kaso nga lang, di ba? Sabi nga ng iba, walang ibang choice minsan kundi mag-ibang bansa para lang lumuwag-luwag kahit papaano sa buhay, guminhawa ng konti yung buhay natin. Kaya pagbutihan lang natin kung ano yung mga ibibigay na mga chances sa atin. Basta ang advice ko lang, kapag binigyan kayo ng opportunity, pagbutihan nyo lang, wag na wag nyo sasayangin. Kasi kumbaga kung ano yung binitawan yung salita nung ini-interview kayo, binebenta nyo yung sarili nyo dun sa interview na masipag ako, sumusunod ako sa mga utos sa akin, dapat dala nyo pa rin yung pagdating dito sa ibang bansa. Hindi nawawala yun. Hindi yung parang lumalaki yung ng utak mo. Lumalaki yung nagiging medyo, yung pag nakakarating na sa ibang bansa, nagiging medyo mayabang na dahil nandito na. Dapat hindi ganun. Ganun pa rin dapat tayo, hindi magbabago. Pagbubutihan lang lagi ang trabaho. Dito na lang muna ulit itong kwento ko sa inyo. Sana kung napapanood nyo man tong video na to or dumaan to sa newsfeed nyo minsan, paki-subscribe and share na lang po ng video na to. Sana may konti kayong natutunan sa mga kwento ko at may makuha kayong aral or magamit nyo sa mga susunod na mga chances or opportunity na para sa inyo na magagamit nyo. Maraming salamat ulit.